Radio. Ito po rin guest natin si Efren, ang ating magaling na manghihilot. Efren, matanong ko lang kasi dugtungan natin storya kanina sa report. Kung let's say merong mga dying o may sakit na critical, nakakatulong pa ba ang hilot sa ganung mga sitwasyon? Opo, alam niyo po, yung mga haginayos o yung organ ng ating katawan, kapag ang physical na tense body ay ayos pa, pwede niya pong may panumbalik yung tinatawag na kusog, dun sa katawan ng taong yun, lalo na kung dying. Kung hindi pa po ganong punit yung tinatawag na silver cord. Inaayos po yan ng isang manghihilot. At kung halimbawa naman po, kumbaga kumakalas na, maaari pa rin pong gamitin ng isang manghihilot yung kanyang kakayanan, pero kailangan niya na pong tumulong sa mayaw. Doon po siya gagamit ng tinatawag na mga usay o yung mga tinatawag na ugong at dasal. Okay. Ito, magandang tanong din, no? Ano daw yung proseso ng training ng albularyo kay Sir Efren? Magkano po ang gastusin? Sabi ng Garrett Chan. Kami po, meron po kaming seminar na ginaganap buwan-buwan. Meron po unang-una ang itinuturo po namin yung hilot-hagod. Pero yun po, yung first batch nga na tinuruan ko po, yun po yung traditional Filipino medicine o katutubong pamamaraan ng panggagamot. Kami po sa unang seminar, sumihis po kami ng 1,000 po. Listo na po, no? Oo. Si Divina Landipa, Jimmy, sabi niya, good evening. Paano daw makukontra ng hilot ang kulang kung may nakukulang na tao? Interesting question. Like natanong sa akin yan Ganito po yan, ang mga manghihilot, meron pong pamamaraan ng pagtatawas. Tatawasin muna kung anong klaseng kulang ang ginawa ng isang tao. Pagkatapos po, yung pangkukulam, kaya nga sa salitang kulang. Yung kulam ay galing sa salitang kulang, kinukulangan ka. Kaya ka nga, paano ka makukulam? Kukuhaan ka ng libag, o kaya ng buhok mo, o kaya ng damit mo. Yung parte ng sayo, kinulang o kinuha, at inilagay po doon sa, kunyari, di ba, nilalagay ng manika, doon na kinakapit yung mga buhok o yung mga at doon kami na manipulate sa pamamagitan ng karayom at iba-iba. Itatanim ka sa ilalim ng lupa, sa sementeryo. Lahat yun. Yun po ay isang klase at marami kang klase ng pangkukulam. Ngayon po, yung sa dulo, kaya kulang, at yung nandun po yung tinatawag na gumagamit po sila ng matinding kusog at tinatawag na usal o vibration. Kaya po, ayang pangkukulang ay kabaliktaran po ng mga albularyo. Nasa, kumbaga, parang negative sila o yung tinatawag na baling na kusog ang ginagamit nila. Ganun din po, meron po sinasabing mambabarang. Ibig sabihin ng mambabarang, isang klase rin ng pangukulam pero pinabarahan nila yung mga daluyan. At nilalagyan nila ng mga insekto o mga hayop kapag binarahan nila yon. Kaya kita niyo po pag binarang, sumusukan ng palaka, linalabasan ng ipis yung ilong, at nagagamot po yan ng Nakita na ako. Pumunta po ako sa actually, hindi sa City Hall. Saan? Pumunta po ako sa Samar, pumunta po ako sa Samar, tapos pumaypay po ako sa Daram at Sumaraga. Nakita ko po doon yung mga maraan ng mga manggagamot, yung mga kaparaanan ng mga manggagamot, na kapag ginamot nila, nilalabasan talaga ng gano'n. Minsan, pag sinuklay na pong gano'n, isang platong puto ang nakukuha po nila. My goodness. Kita nyo, Pasensya na gusto kumakain. Kaya nga po, ayan yung sinasabing barang. Okay. Ito, Jim, tanong niya, maaari po bang maalis ng varicose veins sa pamagitan ng hilot? Opo, yung varicose veins po, meron pong mga halamang gamot na inahaplas po doon sa mga parteng may varicose veins. One question dito na lagi tinatanong nyo, what time should I eat or take a bath after massage? Like sabi, 24 hours na dapat maligo. Ito ba may katotohanan or meron bang rason dyan? Kasi ganito po yan, yung mga katutubo natin, gumagamit po ng mga halamang gamot. Ngayon dati hindi nila kinakatas. Kumbaga ang ginagawa nila, tinatapan lang nila. So para ma-absorb ng gusto, yung mga tinapal na mga dahon, hindi nila pinapaligo minsan isang linggo pa eh. Wow, kaya 24 hours na. Alam ko 6 hours lang. Kaya ang ginawa ng mga manghilot, ng mga ngayon, mga moderno, kinatas yung mga halamang gamot at na-absorb kagad ng skin. Lalong-lalo na yung mga halamang gamot na organic, at na-absorb kagad ng skin. Kaya pagkatapos pong hilutin, after 3 to 6 hours, pwede na pong maligo. Okay.
Okay, si Anita ng Quezon City sabi niya magandang gabi, pakihingi ang telephone number ni Sir Efren at kung pwede, kung yung book mo daw, meron ka bang libro na kung saan siya pwedeng, ay yung mga Tagalog mo kasi, nagre-request ng Kailangan ng libro. dictionary. Oo, ano daw yung dictionary, ano daw yung, sino daw yung author ng libro, ano yung librong yon? Ang librong pong yun ay maugnayin salasalitaang pang-agham. Ito po ay binuo ng mga lupon ng agham sa Maynila noong 1969 to 1972. Ganun pala ang tagal yun. Okay, sa natin ito sa mga contacts ng Terquason, gaya po ng nabanggit nyo, nangyari sa akin na ako'y nahulog sa kama at naitukod ko ang aking kanang braso. May ilang taon na po ang nakaraan, masakit pa at gusto pong mapahilot. Sabi ni Meli, mahubat o pinahonan, Rizal. Sinasabi niya kung saan daw mga kontak kayo na pinanggit niyang clinic mo, pero hindi ka telephone number. Pwede po kayong tumawag sa 387-1667. Dahan-dahan lang, sinusulat nila yan eh. Apo. Okay, saan tatawag yung mga yan? Kaya tulitin mo yan. Tawag po kayo sa 387-1667. Alright. So yan ang telepono ni Efren. Ito paano ang proseso ng Ay, pakiulit daw ang numero mo, Efren. Pakiulit daw. Oo. Pwede po kayong tumawag sa 387-1667. Tawagan niyo po at makukontak niyo po dun si Cheryl, si Mila o kaya si Edward. Meron kang mobile phone? Meron po akong mobile phone, 0932-521-1797. Pakiulit. 0932-521-1797. Okay. Kasi meron ditong nagtagsang public service pa, pagbigyan lang natin, si Okay. Julie Venezuela ng Cainta Rizal. Sa mga nakakilala kay Antonio Santos ng Trece Martires, siya po ay sumakabilang buhay na December 15, 2012. Interment will be announced later. Please text or call Tonton Santos at 0917-397-2575. Ito, yung teksto no. Ano yun? Bad breath daw. Ang daw ang post nito at ako pwede kong magamot ito. Hindi siya namin pangalan niya. Ang bad breath po kasi, pwede pong nanggagaling po sa tiyan eh, no? Yung tinatawag na halitosis, no? Ang maganda po dyan, singkamas, no? Singkamas? Tsaka yung nilagang patatas. At saka, pagka nanggagaling naman po sa bibig, yan po meron pong linga, no? At saka yung mga anis, no? Pwede pong kainin po yan. Sarap na. Di ba? Oo. Next. Wala na, tapos na. Quota na ako, Jimmy. Paano? What will happen after December 21? Wala. December 22. Sabi, meron pa kami programa eh. Sa 23, di ba? Meron pa tayong programa pa. Wala mangyayari sa December 21. Pero meron din mga calamities. Ayun sinasabi ng Mayan Calendar, every end of each cycle, meron mga calamities. Ito nangyayari na eh. Hindi na ito bago. At marami pang mangyayari bago matapos ang taon na ito. Katok bahay, mas kung bigay, Rinda, Asonso, Onito, Marin, Holy Spirit. Katok bahay daw, pamas kung bigay, Rinda, Asonsa, Fernandez, 285 Marine Road, Barangay, Holy Spirit. Yung sa... Siguro yan ang sinano. Hindi yan yung pinuntahan namin, pero yung may pinuntahan kami last Wednesday nga, yung sa bahay, kung mas kong bigay. Ngayon, can you give an elaboration yung sa wala kong natarong na natapos na, pero gusto ko lamang bigyan mo ng mas paliwanag yung sa seminar. Ano bang, isang araw yan, no? Tapos anong kunin sa umaga, tanghali, saka sa hapon, anong mga topics involved? Sa umaga po, ang seminar ko po from 9 a.m. hanggang 5 p.m. Yung 9 to 12 po, tinatalakay ko po doon yung history ng hilot at yung mga iba't ibang pamamaraan ng paghihilot dito sa Pilipinas. At yung 1 to 5 po, doon ko po pinapakita yung demonstration doon sa mga iba't ibang pamamaraan ng panghihilot. Okay. No? Okay, go ahead. Meron pa. Tapos, yung mga gustong matuto ng diretso, yun, yung tatanong. yun po, meron pong practicum, no? O yung, kumbaga parang pupunta po sa kliniko, kasama ko siya ng mga gagamot po. Hindi kasama sa one day yun. Yung ano po? Yung sabi na... Yung 7 levels pa yan eh. Hindi, ibig sabihin yung sa one day na yun. Kasi kasama lang ba yun eh? Yung history at saka yung demonstration. Apo, kasama ko. Yung dalawang lang yun. Apo. So, in other words, sa afternoon, mag-demo yung iba-ibang paraan ng panggagamot. Actual practice. So, sa isang araw ba yun, marututo silang mag-hilot?
May yung mga iba po kasi umaten, mga marunong na, so yung philosophy and practice na lang ng konti. Tapos yung iba Konti na naman, lang, oo. yung iba talagang pagkatapos po ng seminar, pumupunta po sa kliniko para yung practicum po. Alam mo, mabalik ako so wala namang sanction tanong. Mabalik ako sa objective na yung alyansa. Ano talaga ang inyong layunin sa alyansa para ipunin lamang ang mga manghihilot at mga baryo? O pagkatapos naman kayo magtipon, meron ba kayong mga meetings o mga activities sa inyong alyansa? Apo, meron po kami mga meetings and activities. Kapares nga po ngayon, bukod sa iniipon po namin yung mga manghihilot at mga albularyo, yung ginagawa po namin ngayon yung standards and accreditation, yung mga criteria na talagang sasalain yung mga manghilot at albularyo kasi katulad yung sinabi nyo kanina, may bumbero na naghihilot. Tapos hindi naman po naayos. Kasi Pero minsan, natuto siya maging bumbero, no? Ang kapatid mo. Yes. kaya nga po, ito may masusing pag-aaral po, no? At kung sino po yung mga tagapakinig niyo po na kung sila po yung mga manghilot o albularyo, pwede po kayo makipag-ugnayan po sa amin sa alyansa ng mga manghilot at albularyo. Siyempre, paano mo planong i-implement yung accreditation na to? I mean, across the board May gagawin. mga test pa yan. Ako, meron po mga test po yan, ano? Kaparis po ng mga ibang hindi nakapag-aral, may iba pong mga test dyan, yung more on oral. Tapos, ito po, tinutulungan po kami ng PTAC, no? Ano yung PINAC? Philippine Institute of Traditional and Alternative Medicine. Okay, wala tayong panahon, no? Siguro, i-repeat na lang natin ang iyong telepono sa clinic dahil tawag ng tawag sa amin ng mga tao, pero repeat namin ang kanyang sulat ninyo, ha? Ang inyong clinic at saka yung telepono sa kayong mga tagpuan. Matatagpuan niyo po ang aking gamutan sa Stone number 3, Hyacinth Street, Rojas District, Quezon City. At ang aking mga numero ay ang landline 387-1667 o kaya pwede po kayong tumawag sa 0932-521-1797. Okay, salamat, Efren. Thank you for guesting again. Okay, yes. At mga tanlutunan. Yes. Usual. At salamat ko talaga kay Efren. Alam mo, very busy ito, ha? Very busy. Sure. No time para sa atin. Kaya napakalaki ang ating utang na loob dito sa ating guest na ito. Napakalaki ang natutunan ako. Especially Oo, ako rin. sa hilot. Okay, alam tayong panahon.